Magandang araw once again. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Kamusta po kayo? Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. Okay? And of course, don't forget to click the notification bell para updated kayo kung meron tayong i-upload na mga videos. Breaking news tayo, mga kaibigan, mga kababayan. In-announce na po ng Malacanang sa pamamagitan po ni Press Undersecretary Attorney Claire Castro ang pagkakatalaga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kay General Nicolas Torre III bilang Metro Manila Development Authority General Manager kapalit po ni Procopio Lipana. So, mahalaga din po ang posisyon ng Metro Manila Development Authority. Ang aabangan na lang natin dito is yung mga maka-Duterte kung ano na naman ang mga pag-iinarte na iintrigahin nila kay General Nicolas Torre III. Mahalaga po ang posisyon bilang General Manager ng Metro Manila Development Authority. Dapat mautak ka, magaling ka, kasi nga Kalakhang Maynila po yan no? At ang dami pong mga problema sa lokal. Hindi lamang po ito posisyon na putyo-putyo. Posisyon ito na kailangan ipalabas mo rin yung inyong galing sa management para matapos po ang mga problema na kinakaharap po ng Kalakhang Maynila o ng Metro Manila. Bilang Metro Manila Development Authority General Manager, tiwala po tayo sa kakayahan ng ating bagong kakatalagang opisyal na si General Torre. Maayos niya kung ano man ang gustong ipaayos sa kanya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no? Makalipas po ang ilang buwan na pamamahinga, no, ng dating PNP chief. Sabi ko nga sa inyo ang mga Duterte diehard supporters lang naman ang nang-iintriga. Mga Duterte diehard supporters lang naman po nagpapagulo ng mga situation dahil hindi po niya naiintindihan, no, yung desisyon. And syempre, sa mga nagalit sa pagkakaalis kay General Torre, meron pong tinatawag na political will doon and management ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So hindi po initsapwera ng Pangulo ang kakayahan ni General Torre. Naintindihan po ninyo? Hindi niya po iniitsapwera. So, basta ang magtiyaga lang, mayroon pong nakalaan para sa kanya. Mabuti na lang at itong si General Torre ay hindi po nagpadala sa bugso ng damdamin at nauunawaan niya, inunawa niya kung ano man ang maging desisyon ng ehekutibo sa pamamagitan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So congratulations po sa Metro Manila Development Authority dahil may bago po kayong General Manager na talagang i-attend kung ano man yung mga needs ng ehensya po ninyo. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo, suportahan natin ang desisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And syempre, ipagdasal din natin, no, ang ating hinahangaan na si General Torre na siya lang naman pong nag-aresto kay Kibuloy, nag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte na inakusahan pang kidnapping, no? Kasama po ng mga kasamahan niya na talagang nanggagalaiti pa si Aimee doon. So abangan natin kung ano pa yung sasabihin ng mahabang baba na senadora. Alam mo naman, intrigera yun. Number 1 yun na intrigera. Number 1 yun na nang mamagaling. Baka kung ano-ano na naman ang sasabihin ng mga maka-Duterte dyan. Kasi gusto nila magalit si General Torre sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ganun. Although pinalitan siya bilang PNP chief, pero hindi po nawala ang tiwala ng Pangulo sa mga kakayahang taglay ng dating PNP chief para po yun isalba, no, ang dalawang ahensya, ang NAPOLCOM at the same time ang Philippine National Police na under din po sa NAPOLCOM at syempre sa DILG na rin.
Okay, so isa po ako sa mga natuwa dahil hindi po inatsapwera ang kakayahang taglay ni General Torre. Kailangan ng Pangulo ng mga tao na katulad ni General Torre. Okay? And good is that hindi po nagpadala sa bugso ng damdamin. Sabi ko nga kanina, in the other part of my vlog today, hindi po nagpadala ng bugso ng damdamin itong si General Torre. Naghintay po siya kasi alam niya naman alam niya, nag-usap po ang Pangulo bago po siya alisin sa PNP, no, bilang Philippine National Police Chief. Hindi po para actually pinroteksyonan siya. Ganon din po, no, yung ibang mga opisyal ng gobyerno under Marcos administration. Pinoprotektahan ang dalawang panig, ang dalawang interest. Ganon po ang Pangulo no? Kumbaga peacemaker. And at the same time, gumagawa po ang Pangulo ng desisyon na aayon po sa prinsipyo ng collaboration, no? Hindi lang basta-basta na walang paliwanag, no. Okay? So taliwas po 'yan sa mga ipinapakalat ng mga Duterte diehard supporters. Sa huli po, sa mga bago pa lang, narinig ninyo, kino-congratulate po natin ang appointment ni General Torre bilang Metro Manila Development Authority. So wala pong problema sa kanila ni General Narciso Nartates na kung saan yung pumalit sa kanya bilang PNP Chief na alam naman natin talagang iniintriga, no? Pinagmumukha pang silang nag-aaway or may alitan or whatsoever, pero hindi din po nagtatagumpay dahil si General Torre tahimik po. Tahimik siya habang naka-leave siya o hindi po siya nagsasalita sa media against sa Pangulo, against sa administration. At kasi yung gusto ni General Torre, yun din ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Nagkaroon lang ng konting tinatawag na misunderstanding in terms of policy. Pero normal po yan. Hindi mo po kailangang iba-vlog yun na nagkaroon po ng ganito. Hindi po. Guess ninyo? Yan na ang napakagandang balita. Bumalik po ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ang mga Duterte lang naman ang ayaw kay General Torre. Lalong-lalo na itong si Baste, galit na galit kay General Torre. Itong mga maka-Duterte, galit na galit kay General Torre. Itong mga miyembro ng KOJC, galit na galit kay General Torre. Dahil po, isipin ninyo, pag sabi ni General Torre, sumuko ka na, Kibuloy, aba, sumuko nga. Hindi po totoo na hindi po siya sumuko. Sumuko. Lumabas siya sa lungga. Okay? Lumabas siya sa lungga. At alam mo, naniniwala ako na si General Torre malayo pa ang kanyang mararating sa public service. Okay? Kasi po, galing po siya sa dugo ng mga talagang makabayan. Matakin mo hero kaya yung tatay niya doon sa Police Regional Office 11. No, nakabalandra doon ang dambana ng kanyang tatay na kung saan ina-acknowledge po ang kanyang kagitingan, ang kanyang walang pag-iimbot na pagmamahal at pagsuporta sa bayan. No? Kasi dati pong official din ang kanyang tatay. So ganun din po si General Torre, nagsilbi din siya bilang si IDG at the same time naging PNP chief din po siya at ngayon ay humahawak na naman siya ng isang napakahalagang desisyon bilang General Manager ng Metro Manila Development Authority, isa sa mga ahensya na kung saan ay tinututukan din, no, ang samot-saring problema sa Kalakhang, Maynila, no, mga problema na kapag ayusin lang, ititingnan lang, tawag nito, i-attend lang yung mga needs ng Metro Manila, aba, matatapos ang problema. And alam ko naman na ang mga mayors, no, na napapaloob sa Metro Manila Development Authority, of course, in coordination of the Department of Interior and Local Government, very coordinated na naman siguro yan. Yan ang trabaho no? Magkakaroon po ng collaboration, integrations, coordinations, DILG, MMDA, and at the same time, Metro Manila Development Authority, yung MMDA na yan.
Okay, so once again, mabuhay ka General Torre and good luck sa inyong bagong endeavor, no? Continue, keep fire burning, no? In the name of public service. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin na kung saan maraming nakapalibot na mga tao o grupo para magkaroon ka pa ng bagong political point of view against sa kung sino man yung anuhin mo. Maraming manggagamit. Alam ko naman bright itong si General Torre at maprinsipyo. Nag-high school ito sa Coronadal Comprehensive High School, no? Sa Coronadal City. Taga Coronadal, Dugong, Mindanao. Okay? Malapit lang ang Coronadal sa Sultan Kudarat. Good job and congratulations sa ating mahal na Pangulo for trusting again, no? For what we call this restore General Torre in public service, no? Hindi naman po siya umalis bilang Philippine National Police, okay? Siya po ay mananatiling pulis hanggat hindi pa po siya nakakapag-retiro. So mabuhay po kayo. Have a nice day and God bless. Congratulations. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn ng Munting Tinig, na nagsasabi, ikaw at ako, tayong lahat ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.